5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Webes, religious activities kag pila pa ka aktibidad sa Dinagyang Festival 2025 nagsugod na. Labing unang nga traslasyon sa imahen sang Senyor Santo Niño nga kabahin sa Dinagyang Festival 2025 ipatigayon karon sa gabi. Ido ginbuno patay sang lalaki nga bisita sa birthday party sa Barangay Kompanya Sentral, Molo. Tensyon sa tunga sa mga security guard kag mangunguma sa isa ka asyenda sa Talisay City nakuhaan sang video. John Winston Porras nga naaresto sa bypass operation sa Haro, pinakadako nga supplier sa illegal nga droga sa mga bar sa Iloilo City sunod sa CDEU. Kag mas ginpa-level up nga performances sa mga tribo nga magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition, Balantayan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Labing unang nga traslasyon sang imahen sang Senyor Santo Niño bilang kabahin sang Dinagyang Festival 2025 hiwaton subong nga gabi. Samtang pinasahi nga performances ang competing group sa Dinagyang Illumination halin sa iban nga lugar sa pungsod, Balantayan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa San Jose Parish Placer sa Iloilo City. Kim? Tema subong nga Dinagyang Festival 2025 amo ang buhi nga pagtuo sa kinabuhi sang mga Ilonggo. Gani sa pagkabuhi sa sining tema, isa ka o labing una nga traslasyon ang pagahiwaton karon sa gabi. Sa dinikada nga pagsaulog sa Dinagyang Festival, subong nga tuwig pagahiwaton ang labing una nga traslasyon o kunang pagsaylo sang imahe ni Senyor Santo Niño. Ini ang hiwaton pagkatapos ang alas 5:30 nga misa sa San Jose Parish Placer. Halin sa parokya, mag-aagi ang motorcade sa Dalan Mulyaluni. Magaliko sa Taytay malapit sa Capitol. Tubtob nga makalabot sa Our Lady of Fatima Parish Church sa distrito sang Lapuz. Dito sugataon ang imahen sa mga parokyano kag nagasaot nga tribo. Ang significance nito, traslasyon, is a movement, no? It brings to mind the life of a devotee na panglakaton na nag-journey kita. At it's very fitting kasi this year, declare si Pope Francis ng Jubilee Year 2025. Si Nanay Delia nga madugay na nga deboto ni Santo Niño, hindi man magupod sa motorcade, apang maghahala din isang Santo Rosario. Tanan nga mga pangayo ko, nahatag sa akon. Wala ako kalabot sa sining edad, kung hindi tungkol sa kay Senyor Santo Niño. Las 12 buwan sa Udto, Enero 24, magahiwat sang Santos nga misa sa Lapuz Parish Church antes dalon ang imahe ni Santo Niño sa Iloilo Fast Craft Terminal para sa fluvial procession. Samtang nag-alabutan na sa syudad sang Iloilo ang apat ka competing tribes nga magapasundayag sa Dinagyang Illumination buwas sa gabi. Naabtan sang news team nga nagapractice ang contingent halin sa San Jose del Monte, Bulacan nga Tanglawan Festival kaina sang aga. Ini ang labing una nga pagpasakop sang grupo sa kompetisyon. Gani, ipasalida gid nila ang world-class nga performance. Makikita nila ang nagliliwanag talaga na festival. Makikita nila kung sino ang Bulacan, ang sining ng singkaban ng mga kinayas na kawayan, ang liwanag ng aming lampara. Apisar madamo na sang kompetisyon nga naitrahan sa pungsod kag sa abroad, nagpasalig ang Bailes de Luces sang La Castellana Negros Occidental nga may bago kag binasay sila sa gihapon nga ipakita. Ang preparasyon, grabe nga praktisanay kay gusto gid namon niya magdaog kag balik namon sa banuang kadalagan. May ara kami subo nga unique nga saot nga mapakita gid namon nga ma-surprise gid kay mabusog gid sa mga matas ng tao diri sa Iloilo. Magapasakop man sa Dinagyang Illumination ang Pavurulon Afi Festival sang Tugigaraw City kag Pandang Festival sang Oriental Mindoro. Sa Delgado Street, nagapanghanda naman ang mga kiosko nga magapakigbahin sa food festival nga natalana naman buksan karon sa gabi.
Jert sa karon, amat-amat na o makita ng amat-amat nga pag-abot sa mga sumilimba diri sa San Jose Parish Placer para sa 5:30 p.m. nga misa nga gina-expectar magatapos 6:30 karon sa gabi. Pagkatapos ang misa, pagasuguran na ang traslasyon kag pag-abot sa Lapus Parish Church. May misa naman liwat nga patigayunon, public veneration kag prayer vigil. Jert? Madam Uged nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Mga kapuso, ido ginbuno patay sang lalaki nga ginpahayag nga nagbisita lang sa birthday party sa Barangay Kompanya Central Molo. Suspect ginpatawag na sang barangay. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Jolly, hyperactive, kag source sang kasadya sa pamilya Ubaldo sa Kompanya Central Molo ang ido nga si Oreo. Isa ini ka mixed breed nga ido kag manug-apat na nila katuig nga hinuptanan. Apa nga kasadya sang pamilya, nabayluhan sang kasubo matapos nga ginbuno patay si Oreo sang Lunes, January 20. Istorya ni Manang Vilma nga nagatatap kay Oreo, natabuan nga nakagwa sa balayang ido. Kung magwa man kuno ini, para lang mangihi o kung maghigko kag nagabalik man dayon. Nagadalagan kuno ang ido sang nagbalik sa balay. Apang nakibot na lang sila nga may pilas na ini kag dugoon. Gilayon ini nga ginbawian sang kabuhi. Itong malambing saya balahaw. Tapos kada ko na di mag-abot, gaano gina siya, gahakos gina siya sa akon. Amo na nga, hindi ko gid mabaton. Bala nga amo na balahaw. Sa ano na, sa pilalang kasigundo. Nadula. Tapos sa akon pa makakamot na ano. Siyempre sakit-sakit. Hindi ko gid mabaton. May nakasaksi naman sa insidente nga ginbuno si Oreo sang Ice Peak sang 20 anyos nga lalaki nga pangayaw sa barangay. Ang suspect ang residente sang San Juan Molo nga nagbisita sa lugar para mag-attend sa isa ka birthday party. Ginpalabot na sang pamilya Ubaldo ang reklamo sa barangay San Juan. Kag nakaatubangay na ang duha ka kampo. Kung wala ito ging patay, wala man kaso. Why ko yan may ginasiling, ginadampigan. Iyan niya. Ang tao niya nagpatay, sang ido, kung tsakto ang paminsaron, kung ano man nagsulot sa utok kinayaya, iyan niya. Iyan niya slabtong. Base sa resulta sang autopsy, naigo ang small intestines ni Oreo. Nabuka man ang gusok sang ido. Desidido ang pamilya Ubaldo nga pasakaan sang kaso ang suspect sa paglapas sa Animal Welfare Act of 1998. Gintinguan sang news team nga makuha ang bahin sang suspect. Apang wala gid ininamon nakitaan sa barangay. Ang tag-iya sang balay kung sa diin ginpatigayon ang birthday party nga gintambungan sang suspect, wala man nagatubang sa amon. Liwat nga mag-atubangay ang magtimbang nga kampo sa Lunes. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, Madam Ugid nga salamat. Samtang sa Talisay City naman, pag-agaway sang duta sa isa ka asyenda nagresulta sa tensyon sa tunga sa mga gwardya kag mga mangunguma. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Nagahililibion kag nagasinggitan ang ini nga grupo sa mga kababainhan sa ini nga video. Makita man ang grupo sa mga kalalakinan nga nakablu nga uniforme nga may bit-bit nga mga baston. Bangod sa mainit nga tensyon, ginaaligar nga may pagsakitanay nga nagluntad sa pag-atubangay sa duha ka grupo. Natabo ang kinagamo sa tunga sa mga mangunguma kag gwardya nga gin-hire sa nag-aarendo sang duta sa sitio San Antonio 2, Barangay 2 Hermanas, Talisay City kahapon sang hapon. Sunod sa isa sa mga mangunguma, ginharas ginsakit sa isa sa mga gwardya ang iya babae nga bata kag mga kaupdanan sini. Nanugid dayon ang bata ko sa akon nga gintayaan sa kuno kasuldang sang driver. Ya, tigman ko kay nga bayi tayaan. Ang bata ko nagkuan dayon nagsulod nga ginkuan nila be. Ginpugos ang tatlo ka lugar demong isa ginsulok-sulok yun. Sunod naman sa Health and Security Agency nga gin-hire sa nagatalauma sang duta. Nagpatigayon lang sang maximum tolerance sa mga ini bango nagabayulente na ang mga mangunguma. Nakita sa mga natubo na karakit sa ilan. Mas kinagda ko na makita mo sa video, ang ilan lang yung video na nag-hindi sila tungkol sa ilang gusto ay basta pila ang tuktura.
Nagpaathag naman ang kapulisan sa reklamo sa mga mangunguma nga wala ang mga ini sa ginhimo sa natabo nga komosyon. When it comes to the issue, naging kadlawan na sila sa mga pulis, kag wala gin buligan, we are there, ma'am. And wala nato nakita on the act na allegedly ginsakit kag ginharas sila. Ginapakigbato sa mga mangunguma nga mabawi ang duta sa nagapakilala nga si Mr. Chan nga nag-aarendo o nagrenta sa ina nga duta. 2002, suno sa mga mangunguma, sang nagkadto sa ilang negosyante kag nagtransaksyon nga arendohan ng duta sa isa ka tuig matapos ng ilan nabaton ang Certificate of Land Ownership gikan sa DAR. Setyembre sa nagliga na tuig sang nagpadala sila sang demand letter nga kuwaon na nila ang duta sa nag-aarkila. Siyempre, kay kami ang tagiya sang gluwa. Wow, hindi naman na iya. 22 anyos ng pag-uyat niya sa amon duta. Rindador lang na saya. Gintinguan pa sa news team nga makuhaan sang bahin ang ginapahayag nga nag-aarkila sang duta. Hingyo sang kapulisan nga ipaagi sa legal nga proseso ang agaway sang duta, agud malikawan ang kinagamo sa magtimbang nga kampo. Upod kay Ruel Manggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, naka-establisar na sa mga downline kag parokyano sa syudad sang Iloilo kag isla sang Panay si John Winston Porras ang subject sa drug buy-bust operation sang CDEU sa barangay Balabagoharo sang January 16. Inisunod naman kay Captain Ryan Christ Inot, hepe sang Iloilo City Drug Enforcement Unit. Pahayag ni Captain Inot, madugay na nila nga ginamonitor si Porras kag nagahulag ini personal kag wala sa makabig nga mga upline. Tuman kuno ini ka mapili sa mga ginatransaksyon kag makabig eksperto. Dugang pa ni Inot, si Porras man ang makabig isa sa pinakadako nga suppliers ng droga, lakip na ang party drugs sa mga bar sa syudad sa Iloilo. Sa karon nagapabilin pa ini nga naka-hospital arrest. Mas mangin maidid pa ang monitoring sang CDEU sa syudad sa Iloilo, ilabi na nga ginapahayag nakalapta na ang iban nga supply ni Porras. Kay ara man lang na sa ilang stock kag kung mag-abot na i-distribute man day na nila kay tungod sa kahadlok nga basi bala mahutikan sila ti subong kay nakuha ta may iba na nga na kung kami lang maglantaw no sa opinion lang namon may iba na nga mga illegal drugs nga ilan na pang-distribute. Mas matahom nga performance and grande nga costumes kag detalyado nga konsepto ipasalida sa mga magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Si John Sala nakatuto. Kapagsig sa mga warriors, katahom sang costumes kag konsepto nga gintunan sang maayo. Ini ang pambato sa tribo Panay sa nagligad nga tuig. Buta nga si Dinagyang Tribes Competition, sila ang nagpangibabaw. Tugtog sa Aliwan Fiesta, tila man ginpauli ang kampyonato. Subong nga tuig, all eyes will be on the defending champs. Sa ilaliwat nga pagpasundayag sa kompetisyon, mas ginpa-level up pa nga performance, mas matahom nga costumes, mas engrande nga produksyon kag pinasahi nga interpretasyon sa mga tema ang ila ipasundayag. Mas nagdalom pagid ang research sang amon nga presentation kaysa last year daw based sa research ang amon nila nga gin-perform nila. So subong ang amon nag-base kami sa 8 ka-theme nga ginhatag sang Festival Foundation. Dugang pa ni Galyardo, madamo pa sang balantayan nga mga pasabog sang tribo, gani pasalig sini. Hindi gid mapaslawan ang matumalanaw sa performance ang defending champs. For Tribo Panay, mapasaligid namon ang mga viewers nga daw madouble ang performance, ang preparation, even ang display of costumes. Samtang bangod ng indako nga issue sa nagligad nga tuig ang diskwalifikasyon sang isa ka tribo nga wala nagsunod sa insakto nga takos ang props. Mas maidid na sa karon ang pagchekyar sang IFFI. Sa Enero 22 kag 23 patigayuno ng dress rehearsals. Lakip sa mga chekyaron ang props, sets kag costumes agud masiguro nga wala sang nagalapaw santo sa guidelines. I think that's a very critical step so that we can strengthen the observance of the rules and regulations. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso exciting, ready na nga makidinagyang ang aton Kapuso Stars kaupod kita nga mga Ilonggo. Sa buwas na 4 p.m. magabisita ang prinsesa ng City Jail cast nga sa Allen Ansay, Denise Laurel kag Will Ashley sa South Point SM City, Iloilo. Sa Sabado, kita na naman kita sa Festival Iloilo para magbonding sa cast sang My Ilonggo Girl.
Bangod Ilonggang role ni Jillian as Venice and Tata, malapit sa tagipusoon sini ang mga Ilonggo. Rason nga magabalik siya sa City of Love. Tupod sa Day Michael Sager and Yasser Marta. Madumduman nga sunod sa Star of New Gen na tun-an naman niya nga palanggaon ang matahong nga mga lugar manamit nga mapagkaon kag syempre ang kultura sang mga Ilonggo. Kita na kita mga kapuso 6:30 p.m. sa atong Grand Kapuso Fiesta. Magapadulong naman sa Robinson's Place Iloilong cast ang Lolong Bayani ng Bayan. Nga sanday Ruro Madrid, Shire Diaz kag Paul Salas, 4 p.m. naman para sa aton Kapuso Mall Show. Sana namang masayang selebrasyon sa Dinagyang Festival Kapuso Mall Show. Mangyayari po yan ngayon January 25. Makadto kami na. So kita-kits tayo mga ka-Ilonggo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga residente sa barangay Don Esteban, Lapuz nagapamatok sa ginaduso nga saka sa renta sa duta sa DepEd. Ahensya nagpaathag nga konsultasyon pa lang ang ginpatigayon angot sa rental fee. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagalalain ang mga residente sa barangay Don Esteban, Lapuz matapos nga ginsapol sila sa Department of Education 6 angot sa plano nga magpasaka sang renta sa duta nga gindonar ni Don Esteban Lopez Halandoni. Ginkakibot sang pumuluyo bangod tuman kabugat ang 1,000 pesos nga bulanan nga rental fee sang tagsa kabalay in kaso ipatuman ini. Ang mga senior citizen sa barangay hindi komporme sa ginaduso sang DepEd. Isa si Nanay Sonia nga 50 anyos na nga nagapuyo sa lugar. Palino na kami sa baybaya kami pambalayon Tanan-tanan diyo. Walat may masukot diya. Halos tanan nga residente ang nagapamatok sa saka sa rental fee bangod hindi masarangan. Sunod sa ila, 2 pesos kada square meter lang ang ila ginabayaran sa karon. Palinon kuno kami nila. Tapos kung hindi ka sarang sa 1,000, mangita sila sa replace para dira nga makasarang magbayad. Kung sino ang makasarang. Kito kalaway. Ginpahayag sang pumuluyo nga antes pa gindonar ang duta, yara na sila nga nagaistar sa lugar. Ginpahayag sang DepEd 6 hindi pa pinal ang 1,000 pesos nga rental fee bangod nagapadayon pa ang public consultation sa kabarangayan. Because nga somehow siguro nakitaan sang central office naton nga there's a need na gid man siguro nga i-update naton ang nagagovern sa atong Singalandoni Estate, then somehow siguro isay na siya sa mga provisions nga plano nila i-increase. But as to finality sang amount, wala pa na siya. Nahibaluan nga santo sa last will and testament sang donor ang tanan nga kinitaan nga matipon sang ahensya ang gamiton para sa educational purposes. Sa subong, madamo na nga hulot klasehan ang napatindog sa anong kabulutuan sa Western Visayas tungod sa natipon nga pondo sa Halandoni Estate. Isa naman si Tatay Romeo sang Sinikway Lapuz ang nagakabalakaman. Sunod sa iya nakabutang sa contract of lease nila nga sa sulod sang 100 years hindi pa mapahalin ang mga residente sa lugar. Bukat na siya. Kasi ang 120 sa nagligad, malumpat sa 1,000. Pila ka times ang iyang saka. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City, lalaki ginlutang patay sang ginapahayag kilalaman sini sa bahin sang barangay Handumana. Suspect na tumod na sa kapulisan. Yaring balita nga itong gintutukan. Kas hindi ko pagtiruwa, may ginasagod ko nga bata. Ang ambal sang gunman nag-reply nga wala ako labot, bisa na pa problema ko. Ini kuno ang maulihi nga tinagas ang 37 anyos sa si Arnold Caballes samtang nagapakituoy sa suspect nga nagtiro sa iya sa barangay Handumanan, Bacolod City kahapon, Miyerkules ang hapon. Nagtinguha pa nga magpalagyong biktima apang ginpahayag nga wala gid nagpangduha-duha ang suspect nga patsyon ang biktima. Isa ka menor de edad ang nakasaksi kang nakabati sa pagpakitluoy isang biktima. Sa kuwasang CCTV matapos ng krimen, makita ang lalaki nga nakaduag pula kag puting t-shirt, nakadilargo kag naka-helmet sakay sa pula nga motorsiklo. Sunod sa kapulisan, natumod ng suspect nga posible kilalaman sa biktima. Ginatutugan ang mga anggulo sang love triangle kag pagtimalos. Sa isa man sa ginalantaw naton, love triangle, no. May tendency or may possibility nga ang aton suspect magkagusto man ni sa asawa sang victim. Sunod kay alias Dolly, live-in partner sang biktima. Makapila na kabeses sa ginpaandaman sang biktima, ang suspect bangod masami ini nagatawag kag text kay Dolly. Dugang pa ni Dolly, nagaobra-obra ang suspect sa istorya nga nagaluyagay sila.
Kapag hindi ni siya personally na isa ko number. Gina-message ako daw, nabilang daw may MU kami, nga wala man makita nga may reply ko. Anay, soldado nga assign sa Bohol ang biktima. Apang nagwa sa serbisyo, agod malapit sa pamilya. Nag-obre na ini bilang gwardya. Gani amo na lang ina ang kasubo sang iya amay. Inang buligi na lang kami, kag ang atong korte, nga masulbar ning kaso, hindi na sila pag-untati tublag minter hindi mo surrender. Magluwas sa suspect, may ginatudlo pa nga nagserbi lookout sa krimen. Patal nga pila sa dughan ang gitunaan sa kamatayon sang biktima. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, on Western Visayas. Sa Banwasang Leganes, motorsiklo kag tricycle nagbungguanay, mga driver lunsay pilason. Samtang driver sang motorsiklo kritikal sa ospital matapos ginbungguan sang pickup. Si John Sala nakatuto. Kritikal sa ospital ang driver sa motorsiklo si Mario Fernandez matapos nga nabungguan kag inyudyud pa sang pick-up nga ginamaneho naman ni Danilo Cabra sa barangay Calabua, Leganes kahapon. Suno sa kapulisan nagtabok sa dalan ang biktima sang hinali lang ini nga ginbungguan sang sospek. Dako nga pila sa ulong iya naangkon. Sa may Radial Road, wala yan man makita nga may nag-traverse man nga Mitsubishi Strada from Iloilo City going to Saraga. Dito na bump siya sa Mitsubishi Strada kag na-drag pa siya mga 20 meters. Base sa impormasyon nagikan sa Leganes Municipal Police Station, nag-aregluhan ni naman ang magtimba nga bahin. Nakaangko naman sa mga pilas kag bakira sa lawas ang duha ka mga driver nga ini matapos magbungguan ang ilang ginadala nga motorsiklo kag tricycle. Base sa investigasyon sa Leganes MPS, nagasundaray ang tricycle nga ginamaneho ni Reynaldo Haleco kag motorsiklo ni Robert Manaba sa barangay Gihaman. Sang gulpiada lang nga nagliko si Haleco, rason nga wala na nakapreparar pa si Manaba. Agid ma-anticipate sang motor kay siguro madasig-dasig ding padagan sa motor. Wala yan ma-anticipate nga nag-left turn ining tricycle. Pilason naman ang ilang mga pasahero nga lunsay mga minor de edad. Gindala sa ospital ang mga pinason kag yara na sa karon sa estable nga kahimtangan. Ubod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga bataan naman nga may autism nag-enjoy sa paglantaw sang libre nga pelikula lakip na diri. Ang pelikula sang GMA Pictures nga Firefly. Aktibidad kabahin sa selebrasyon sang National Autism Consciousness Week. Nakatutok Aileen Pedreso. Tutok na tutok sa big screen ang ini nga mga kabataan with special needs upod ang ilang mga ginikanan sa sulod sang sinihan diri sa isa ka mall sa Bacolod City. Bilang kabahin sa selebrasyon sa National Autism Consciousness Week, isa ka movie experience ang ginhatag sa kabataan. Masobra shin ka mga kabataan ang libre nga nakatanaw sang sine. Bangod kalabanan sa mga kabataan ang sensitibo sa magahod kag masanag nga lugar. Gin-adjust ang mga suga kag sound sa sulod sa sinihan agud mangin kumbinyente para sa ila. For us parents, syempre medyo ang mga anak namin merong mga sensory issues sa sound, sa lights. So many families are hesitant to bring their children to the cinemas. Bida syempre ang MMFF 2023 Best Picture na Firefly sa GMA Pictures. Paagi sa sining aktibidad, matagaan man sa oportunidad ang mga kabataan nga may special needs sa equal access o kun inclusivity. Gani ang lola nga si Jusena, nagapasalamat nga naka-enjoy bisan paano ang iyang apo nga magtanaw sa pelikula for the first time. Ay, pahimuyong malang siya. Daw naanad naman na siya nga nagalantaw sa sang amon ni Balahaw. Simple lang, pero may dako nga impact ang ining experience para sa mga kabataan sunod sa eksperto. The main goal sang amon na program this today is basically to address ang mga sensory issues bala sa mga bata naton nga ara na bilong sa aton nga spectrum. Makuha nila ang tsakto nga pagtimpla sang ilang mga senses. Pagi sa partnership sa GMA Pictures, SMCK Bacolod kag National Autism Society of the Philippines nang imposible ang Lights Up and Sounds Down activity. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. One Western Visayas. Highlights naman sa Chinese New Year celebration sa Iloilo City, Hiwaton sa Iloilo Freedom Grandstand sa Enero 31. Samtang Bacolod Jet Festival 2025 sa January 31, ginapanghandaan man sa Bacolod City. Nakatutok Kim Salinas.
Kinaandan na nga sa tagsa ka Chinese New Year sa Filipino-Chinese Friendship Arc sa Isnart Street sa Iloilo City, ginahiwat ang highlights sang cultural show. Apang subong nga 2025, ginpakamaayo nga isaylo ini sa Iloilo Freedom Grandstand agud may dako nga espasyo sa performance. Magaagi sa gihapon ang parade sa Isnart kag JM Basa Streets. May patigayonon man nga fireworks display samtang gina-enjoy ang view sang Iloilo River. You can see how grand it is this year and with more spectators seated comfortably. Ginalauman nga mas ingrande ang mga performances ang apat ka mga bulutuan nga magapasakop suno sa IFFI. Gina-expecter man nga 4,000 ka tawo ang magatambong sa kayuwatan. Ang tuigan nga paghiwat sang Chinese New Year ang pagkilala sang kontribusyon sang Chinese community sa Iloilo City. Pilipino man kita pero ang Chinese nako ganyan nag-contribute ina sa aton sa especially sa bisan sa development naton sa Iloilo. Hiwato ng launching sang Chinese New Year sa Enero 27 sa Isaka Mall sa Mandurriao. Preparado naman ang Bacolod City LGU kag organizers sa pagsugalaw sang Year of the Snake sa Bacolod Yacht Festival. Diri igapakita ang manggaranon nga tradisyon sang Chinese community sa Bacolod City. Humalin January 31 to February 2, 2025, iga-celebrar ang Chinese Lunar New Year. Sa Lacson Tourism Strip kung sa diin hiwato ng pila ka highlights, makita ng Chinese lanterns nga amat-amat na nga natakod. Ginaplanuhan na sa Bacolod City Police ang himon nga road closures para sa parada kag performances sa Lantern Dance Competition kung sa diin may 5 million pesos nga premyo nga nagahulat sa tagdaog. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga residente ang nakaangkon sang kahigayunan nga mapabayluhan ang ilang mga daan nga kwarta. Ini ang pinaagi sa Piso Caravan sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ginpatigayon sa Iloilo City subong adlaw. Dala sa mga residente ang ilang nagisi kag nadunot nga bank notes halin sa mga alkansya agud pabayluhan sang bag-o nga kwarta. Tinutuyo sang ahensya nga masiguro nga ang kwarta sang publiko ang matinlo kag dulaon ang pag-circulate sang unfit ukol mutilated currencies. Ang Piso Caravan sang BSP ang kabahin man sang aktibidad sa Dinagyang Festival. Dako gid nga bullying ma'am. Siyempre ma'am sa iban nga mga tao nga nalayan or nasunugan maka-help gid kay may money nga organization mga program. Mga puso, manginhanda sa gihapon sa mabugnaw nga huyop sang hangin, ilabi na sa gabi. Kag sa gabango sa epekto sa amihan, patiman sang pila ka weather systems sa pila ka bahin sang Pilipinas. Apektado sining northern kag central Luzon, samtang eastern section sang southern Luzon naman ang ginalabo sang shear line. May nagaluntad man ni easterly sa iban pangabahin sang pungsod. 13.3 degrees Celsius on the record nga pinakanubong nga temperatura kagina sang aga sa La Trinidad, Benguet. 15 degrees naman sa Baguio City, 19.3 degrees Celsius sa Coron, Palawan, 19.6 degrees Celsius sa Tanay Rizal, kag 19.8 degrees Celsius sa Abukay, Bataan. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, mag-aulan gihapon sa Western Visayas, lakip ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Iloilo Provincial Government target magpangbakuna sa masobra 250,000 ka ido subong nga tuig 2025. Pila ka nakadtan sang ido nagadoble halong na. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Napulo na katuig ang nagligad sang ginkagat sang ido si Nanay Jodina. Suno sa iya ginakabalakan sini ang makamamatay nga rabies, rason nga wala sini ginpabayan ang pilas sa tiil, kag gilayon nga nagpatublok sang anti-rabies vaccine. Nabalaan ko nga dahil sang una nga bata sang amon nga parinti, nakagat sang ido. Waay gani makwan 24 hours lang nagbura na saya. Tapos waay na nagwan gid siya. Amo na nga ako ya aware ko kung kadton ko sang mga ido kag mga apo ko ni mga basta maamo na pa doktor gidayon. Diri sa Barangay Purok 4 Pavia, Iloilo, madamo sa mga layaw nga ido. Ang hinuptanan ni Manong Armando, isa sa nagatambay sa dalan. Suno sa iya nagabaris ang ido kung ginahigtan. Apang nagabalik man gilayon ang iya ido kung magwa sa ilabalay. Bakuna ang una pa to.
Doon naligat pagkatuig. Ay subong siguro sa Marso ni bakunahan liwat. Sunod sa Iloilo Provincial Veterinary Office, nagpain ang probinsya sang 9 milyones pesos para sa bakuna kontra rabies. Yara sa 367,907 na ang dog population sa Iloilo, kag 70% o kung 257,534 ka mga ido ang target nga mabakunahan subong nga tuig. Tag sa Kabanwa ang mag-hire sang vaccinator agud maglibot sa mga kabarangayan. Unhand na subong sa munisipyo ang mga bakuna, kag may iban nga banwa nag-start naman gani isang vaccination. So, ang sa aton subong is we have to maximize ang naming atsimpo para nga ma-cover natin ang tanan natin yung balakunahan sa probinsya. Dugang pas ang Iloilo Provincial Veterinarian nangin panghangkat sa ilang nga hindi mabakunahan ng mga ido, bangod hindi mauyatan sa mga tag-iya ang sapat. Madamo man sang ido nga wala sang nagapakilala nga tag-iya. Inyang ginatinguhaan nga solusyonan sang gobyerno. Samtang magapatigayon sang kick-off ceremony sa dog vaccination campaign sang probinsya sa February 4 nga magadugay sa sulod sang 3 ka bulan. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.